Hi mga babe! Welcome to our channel! We recently traveled to Vietnam and ipapakita namin sa inyo lahat ng nangyari sa aming trip. Sa trip na to, inuna namin magstay sa Sapa bago mag Hanoi. Kaya sumakay kami agad ng sleeper bus pagdating sa airport. We booked it in advance via Klook. And ito, ipapakita namin kung paano ang process. So, open your Klook app at isearch ang Hanoi Sleeper Bus. Lalabas yung iba't ibang options. Napili namin yung HK Bus Lines kasi okay naman yung reviews, tsaka hindi siya masyadong mahal. So yan, tap HK Bus Lines and sa package options, pili ka ng date at route. In our case, Hanoi to Sapa, departing from Noi Bai Airport, and ang drop-off is Sapa. So yan, may ipapakitang price and you can check some details dito sa bandang baba. Andiyan yung mga reviews, tsaka yung mga photos, para alam niyo yung itsura ng bus. Tap add to cart and select travel date ulit, but this time, pipili ka na rin ang preferred time mo. 9:30 yung pinili namin since 7:30 yung arrival. So, hindi kami nagmamadali, tsaka may time pa kaming kumain. Dito naman, pili ka lang kung lower or upper cabin. At dahil mabigat kami, pinili namin yung lower cabin para hindi naaakyat. Tapos, add to cart ulit. Next, yung pabalik naman. Pili ka ulit ng date. Halimbawa, July 4, then bus route Sapa to Hanoi naman. In our case, Sapa to Hanoi Old Quarter na since doon na kami magsistay. Then double check mo na lang yung info sa baba, tapos add to cart ulit. Ayan, date and time ulit. 8:30 pinili namin para diretso check-in pagdating ng Hanoi. Tapos, 2 lower single cabin. Ayan, around 2K ulit siya. Then, add to cart. Punta ka na ngayon sa cart mo and carefully check the details ha. 4K plus yung price and then click book now para ma-direct ka sa next page. Ayan, ilalagay mo muna yung contact details mo and yung mga kasama mong passenger. May mga mauulit lang like yung location, pero fill out mo din, then lagay mo yung hotel kung gusto mo magpahatid kasi may free shuttle yan sila, pick up and drop off. Note mo lang yung info sa baba, hindi daw avail yung pick up and drop off on those dates. Then input contact channel, WhatsApp ginamit namin pero pwede rin yatang Viber dyan. Tapos acknowledge and then confirm and save. May option ka rin to protect your booking kung may delays man or bad weather, so tap mo lang yung upgrade. Then sa baba, lagay mo lang yung mga discount codes mo if you have any. By the way, you can get a discount pala if you book with our link in the description box. Then once okay na lahat, go to payment na. Pero hindi ko na maipapakita ha since recap na lang ito. But of course, may different modes of payment na pagpipilian. Kami, we paid with Maya. And ayun, kapag okay na lahat, magme-message sila sa'yo for further instructions, katulad nito. Diyan sa column 1 kami naghintay. Pero, dun banda huminto yung bus namin. So, ayan, dumating na. They helped us with our luggage and nagtanggal ng shoes. Hindi na namin na-videohan kasi nagmamadali kami. And ito yung loob ng cabin. Sakto lang yung size pero si Jeff naka-diagonal daw siya pag nakahiga.
Yan, may patubig, wipes, TV, yung buttons ng mga pailaw, charging port, blanket, and 2 pillows. Ayan yung AC, 3 siya, tapos yung bandang likod. Dito naman, merong headset, tapos may buttons dyan, pang adjust ata ng level ng sandalan, pero hindi naman siya gumagana. Yung massager na parang vibration lang yung gumana. Okay naman. Tapos pwede isara yung curtain para may privacy ka, then ito binuksan ko lahat ng ilaw to see how it looks. And yung TV, I think gagana lang kung may USB ka. Tsaka wala rin palang remote, kaya wala rin. Oh! Nasa harap nga pala kami, kaya ayan, nasilip ko yung itsura ng road. Para siyang SCTEX. Bumaba kami sa second stopover na since antok na antok kami. And eto siya, may mga tindahan and tables kung kakain ka. May bayad din yung toilet, kaya sa airport pa lang nagpabarya na kami. Hindi na kami bumili dyan kasi may baon kaming banh mi from the airport. And biyahe na ulit paakyat ng bundok. At this point, hindi na kami nakatulog ulit kasi zigzag yung daan. And honestly, malog siya kahit nung nasa baba pa lang. We finally arrived and yung temperature doon parang Baguio din. Cool lang, hindi mainit, hindi rin masyadong malamig. Tapos, hinatid na kami ng free shuttle service nila sa hotel namin, which is KK Sapa Hotel. Overall, okay naman yung biyahe namin papunta sa Sapa. Nakatulog kami, saka mga 5 hours lang yung biyahe. Pero, mala Jet 2 holiday yung biyahe namin pabalik ng Hanoi. We'll make a separate video about that, kaya abangan nyo! And on our next vlog, ipapakita namin sa inyo yung room and experience namin sa KK Sapa Hotel. Kung may questions kayo, please don't hesitate to leave a comment below. Thank you for watching, babe! See you on the next vlog! Oh, diba? Kita. Kita kang